yung dumalaga kasi gagawin ko inahin niya. Schedule na yun para gawing inahin. Nag-hit na schedule ko do sa technician ng BMEG. Ayun, naalis ko na yung buhol do sa paa niya. Hindi na siya ika-ika. Eto na lang si Toro. Oh. Binisita ko. Kawawa naman tong kulukoy na to. Ayun. Oh. Linggo ngayon ng umaga, tinanghali na ako ng punta rito sa farm. Wala naman kasi kung pupunta ang baboy, wala na yung mga baboy. Eto na lang si Toro. Binisita ko, kawawa naman tong kulukoy na to. Ano, tinan mo, ika-ika. Yung tali niya kasi bumuhol do sa sa paa niya. Pero hindi naman buhol, kaya lang hindi niya maalis siya, sumabit do sa singit ng isang paa. Ayun oh, ayusin natin. Kumalikot, ayusin natin tali mo. Ito ang problema rito. Makulit to eh. Ayun, naalis ko na yung buhol do sa paa niya. Hindi na siya ika-ika. Gagawin na lang dito ngayon, ilipat siya ng pwesto kasi kahapon di ko siya nailipat ng pwesto. Ito yung pin niya oh. Kunin mo yan. Binabaon kasi sa lupa to. Yan oh, mahaba. Itong kabilya. Pag binaw mo sa lupa, lagay mo lang sa isang area, hindi siya makakagala. May area lang na hanggang doon lang siya. Kaya ayun, takbo na itong kumag na to. Yan, dito lang siya ilalagay. Yan, dito. Yan, ganyan yan. Baon mo na naman. Yan. Kailan baon na baon yan. Huwag mong hayaang nakalitaw. Kasi pag nakalitaw yan, katagalan yan, pinupuwersa niya yan eh. Mabubunot yan, gagala yan. Yan. Oh, ito yung shoutout to sa mga nakainom na ng tuba. Ito yung lalagyan ni Danilo, tuba. Sa isang umaga, napupuno niya 3 ganito. Yan. 3 ganyan, harvest niya sa isang umaga. Yan ang kabuhayan niya. Si Danilo, siya yung naka-assign dito nag-ano ng tuba sa farm. Yan po. Yun. Medyo madilim. Marami yan. Basta tong area to dito. Area ni Danilo yan. Mainit. Kagabi umulan. Pero mahina lang. Kaya yung putik. Hindi pa masyado matuyo. Eto, andito na yung nanganak na kambing ko, si Bulilit. Ayan, tignan nyo. Ayan. Yan si Bulilit. Ang ganda ng anak niya oh. Kasi si Bulilit, yung babae, yung nanay, brown talaga siya na may black. Pero yung anak niya, may halo na puti. Ayun oh, ang ganda ng gusto ko yung kulay niya oh. Puti yung ulo oh. Babae din. Buti nga naging babae yung anak niya. Di, dalawa na silang babae. Kasi naging lalaki pa yung maliit na yan. Nako, wala. Matagal dumami to. At least yan babae. Ilang buwan lang yan siguro. 8 months o 1 year. Pwede na yung makasta ni Toro. Kaya lang problema lang kay Toro kasi dapat ibang kambing eh. Kung si Toro mag-aano dyan, magiging mangyayari dyan. Inbreed yan. Kasi si Bulilit, anak ni Toro. Ang nanay ni Bulilit kasi, kapatid ni Toro. So, yung anak niya, inanakan niya, yung anak ni Bulilit, apo niya, anak niya pa. Yan ang mangyayari dyan. Kaya mas maganda kung manganak to sa iba para hindi inbreed yung lahi. Maging iba. Ayan. Panendede ng anak niya, malakas na. Binisita ko lang maliit kasi itong maliit na kambing, ano to eh, prone to sa disgrasya. Kasi dito maraming ahas. Buti itong malalaki, nakakaiwas sa ahas yan. Pero itong maliit, kawawa to. Kung makita yun ng malaking ahas, lalapain ng ahas yan, sandali lang. Pero itong mga malalaki, hindi na kaya ng ahas yan.
sawa ang kailangan dyan. Yan si Toro. Puntahan muna natin doon sa piggery. Ayan, andito na tayo sa piggery ko. Aking munting piggery. Ito lang problema rito. Mag 2 weeks na nung tinamaan ako ng ASF dito sa piggery ko. Ubos yung baboy. Ay, wala kasing, ang problema ko kasi sa ASF, walang gamot. Maring kung bago ka tamaan, makapag-preventive maintenance ka, hindi ka tamaan, hindi ka mapuruhan, hindi maperwis yung baboy mo. Pero sa akin kasi tinamaan ako. Ang naging problema ko kasi dito, bago ko tinamaan ng ASF, may dalawa akong dumalaga. Schedule na yun. Yung dumalaga kasi gagawin ko inahin niya. Schedule na yun para gawing inahin. Nag-hit na. Naka-schedule na para inseminate. Pinaschedule ko do sa technician ng BMEG. Yun ang naging problema. Itong technician naman ng BMEG, siguro kasi gustong kumita, nag-service pa rin siya kahit nag-iikot na siya do sa ibang piggery na tinamaan din ng ASF. Siya yung nagdala ng virus dito sa piggery ko. Mas mabuti pa nga kung di ako nagpa-inseminate, na-save ko sana yung dalawang dumalaga. Boy pa sana ngayon yun. Pinalipas ko yung season ng ASF dito sa lugar namin. Pero mga ilang buwan pa yan bago mawala. Halimbawa, hindi ako tinamaan, siguro mga 2 to 3 months bago ako makapagpa-inseminate pa. Hintay ko mawala yung ASF dito sa area namin. Pero wala na, gano'n na talaga eh. Kaya mali nga yung diskarte ko eh. Pero mas mali doon yung technician. Alam niyang gano'n sitwasyon, may idea na siya na merong ASF dito sa area namin. Nag-inseminate pa siya, nag-service siya. Siguro gusto niyang kumita, kaya lang mali eh. Dapat inuna niyo yung magiging resulta. Kaya niyan. Kung pagka-inseminate kasi sa akin, kinabukasan, may nag-message ako sa kanya kasi yung unang dumalaga ko si baby girl nagsuka. So duda na ako, sabi ko kung may isip. Nag-message ako do sa technician kay Larry. Hindi na nag-reply yung koloko eh. Siguro alam niya na yung sitwasyon, nahiya siguro yung mag-reply. Wala na, gano'n na. Kaya nung naano ko na ASF nga, sabi ko wala na, patay na tong piggery ko. Dahil nagsusukan na si baby girl, sabi ko, wala, todas to. Tapos yung isa, si Zoe, na-inseminate din niya. Yun din na nangyari. So, dalawa yung na-inseminate niya, kaya sigurado, 100% yun. Tinamaan yun. Ang problema, pati si Sarah, hindi niya na-inseminate. Kaya nandito noon, sinunok, no? Yung nandito noon, yung pinakamatandang inahin ko, tinamaan din. Kasi siguro airborne yung virus ng ASF. Tinamaan. Tapos yung dalawang biik ko na sayang, naibenta ko na sana kahit mura. Tinamaan din. Kaya ubos. Dalawang dumalaga, isang inahin, dalawang biik. So, 5 nadali sa akin. Laking lugi yun. Kaya ngayon, wala. Kaya makikita nyo ngayon, wala akong alaga kahit isa. Kahit isang balayibo ng baboy. Wala. 0 ko ngayon. Laki ng lugi sa akin. Hindi ko alam paano ko makaka-recover nito. Malaking gastos yun eh. Isipin nyo na lang doon sa dalawang dumalaga, kung di ko pina-inseminate yung binenta ko yun, live weight, karnihin yun, maganda presyo. Pagpalagay natin 140 ang kilo, mag-a-average yun ng mga 120 hanggang 150. Then, laking pera nun yung dalawa. Tapos yung dalawang biik ko pa, 3.5 ang isa. Pero malaki na, alanganin na sa 3.5. Kung ibenta ko man ng ganong size yun, siguro 4,000 hanggang 4.5. Ganun yung mga benta nun. Kaya malaki ang lugi sa akin eh. Kaya hindi ko alam kung paano ako makakapag-umpisa nito dahil malaki na wala. Mag-uumpisa na naman ako, laking puhunan. Bibili na naman ako ng panibago, biik na naman, palalakihin ko for 1 year para gawing inahin. Pero mo mag-alaga ka, pagpalagay mo dalawa, mag-alaga ka ng dalawa, palakihin mo for 1 year, dalawa. Malaking pera yan. Bumili ka ng biik, makakuha ka ng 3,500, 7,000 sa biik pa lang. Feeds pa niyan for 1 year.
Hindi bababa sa 20,000 yan. Nasa abutin ka ng mga 40,000 yan. Hanggang maging inahin yan. Mag-inseminate ka pa, laking gastos. Umpisa na naman. Kaya hindi ko alam kung paano. Pero side ako ngayon sa kwan. Laki na nawala eh. Hindi ko lang kung paano kung kukuha ng puhunan nito. Saan ako kukuha? Wala naman ako sponsor. Baka naman. Yung mga gustong tumulong ha. Kaya lang, paano ipapadala sa akin? Kahit barya-barya na, pag naipon yan, malaki din yan. Wala akong GCash eh. Meron ako LCash. Alam nyo ba LCash? Dual year. Doon lang ako, di ako gumagamit ng GCash. Di, joke lang yun. Pero kung gusto nyo tumulong, salamat. Pero wala. Ayan o. Ikot ka lang kayo. Kita nyo. Wala. Zero. Zero ang munting pigiri ni Tonyo. Bokya. Malungkot kayo dito. Namimiss ko nga yung pupunta ako dito tuwing umaga. Papakain, linis. Kausap ko yung mga baboy. Alam nyo yun? Gagayin to. Tignan nyo. Oh. Ha? Diba? Oh, lalaki oh. Yan. Namimiss ko yung ganyan. Yung ganyan kalalaking baboy. Oh, tas ito pa, yung mga biik. Ayan, tingnan nyo. Oh. Diba? Meron kang ganyang karaming biik. Kahit pa 10 lang, basta continuous ang anak. Laking bagay yan, laking pera. Lalo na yung ganito, nagkabentahan. Ayan, oh. Ang sarap po ng pakiramdam pag nandun ka sa punto na nagbebenta ka, kinukuha na yung baboy mo, papayaran ka. Oh, diba? Oh, sarap yung ganyan. Kakapera. Nakikita mo yung pinagpagura mo, yung bunga ng pinagpagura mo ng pag-aalaga ng baboy. Ganun talaga. Actually, hindi lang naman ako inabot dito ng ASF. Kahit yung ibang mga backyard piggery dito, tinamaan din sila. Marami. Kaya napansin ko nga sa sa merkado, sa palengke, madalang ang karne ng baboy. Kasi maraming nadali na baboy. Yung iba nga dyan, yung malapit do sa seawall, do sa dagat, may mga piggery dun maliliit mga backyard. Meron silang naikwento sa akin ng isa dyan, 6 na inahin, nadali. Tapos yung patining niya, 4, patay din. Tapos may 4 din siyang biik, gagawin patining, nadali rin. Mas malaki yung nalugi sa kanya. Sa akin, malaki rin sa akin, pero mas malaki doon sa iba. Kaya mahirap tong ASF. Kaya sana yung mga technician doon sa ibang lugar, kung may ASF dyan sa lugar ninyo, wag muna kayo mag-service. Maawa kayo doon sa may mga piggery. Kasi kadalasan technician din magdadala ng ng sakit. Kasi sila yung paikot-ikot, pupunta kung saan sa mga piggery, nagse-service ka pero may dala kang bakterya o virus kagaya ng ASF, kawawa yung mga maawa kayo doon. Kagaya sa akin, no? Gustong suntokin si Larry. Wala, ganun talaga eh. Kaya lang, masisi ko talaga to si Larry dahil siya nagdala eh. Alam niyang ganun sitwasyon, sana hindi siya nag-service, sana nagsabi siya, sir, hindi mo na ako ASF ngayon, baka madali ka. Parang ganun ng mga technician. Wala eh, gusto lang kumita kasi bawat inseminate 1.5, dalawa yun, di may 3,000 siya. Tapos bayad lang siya doon sa pinagkunan niya ng similya, pero mas malaki ang parte niya. Hinabol niya lang talaga kumita, pero wala siyang pakialam sa akin o doon sa ibang pupunta niya. Magpapa-inseminate. Basta siya kumita. Yun lang ang niya. Yan ang pangit sa mga ibang tao. Iniisip na yung sarili, kumita, pero nakaperwisyo naman, imbis na nakatulong. Noon, nakakatulong, pero ngayon may iisip, dapat itigil nila yan. Ito, kakamiss talaga yung may alaga kang baboy, may pinagkakaabalan ka. Pagod na pagod ka maglinis, pakain, hakot ng feeds. Pero ganun talaga, hanggang dito na lang to. Ay, kawawa talaga. Yan lang may update ko sa inyo ngayon. Ay, nagmumuni-muni pa ako ng gagawin ko rito. Sayang din tong structure ng piggery. Problema lang talaga ngayon, puhunan. Mahirap eh. Mahal ang feeds. Ako lang naman nag-aalaga. Akong tagahakot, tagabili ng feeds. Hakot dito, linis, lahat. Isa lang naman ako eh.
Kaya nung namatay, walang tumulong sa akin magbuhat para ilibing, maghukay. Kaya ayun, sinunog ko sa cubicle. Ganun talaga. Hirap ang buhay. Eh, ganun talaga. Pagsubok siguro yan, bigay ng Diyos. Wala tayong magagawa. Tanggapin natin kung ano meron. Kailangan natin makontento kung ano meron. Importante, buhay pa tayo. Ito na lang update ko sa inyo. Don't forget to like and share. And please subscribe. Simple lang yan. Pindot-pindot pang may time. Salamat po.